Portugal noong 1175, si Fernando Guglioni Tabero. Nabuhay siya ng matagal na panahon at namatay sa Padua, Italia. Tumanggap siya ng abito Franciscano sa isang bisita na nakalaan kay San Antonio Abad, kaya tinaglayang pangalang Antonio. Humanga sa kanyang talino at kabanalan ang tagapagtatag ng mga Franciscano na si San Francisco ng Assisi at iniatang sa kanyang balikat ang mataas na tungkulin. Ang kanyang kabuntungan ay bilang predikador ay lumaganap sa Pransya at Italia. At gayon din ang kanyang maraming himalang ginawa sa mga makasalanan, may sakit, mga ina at mga nawawalan o nananakawan. Ang Niño Jesus ay nagpakita sa kanya. Ang isang hindi naniniwala sa Santísimo Sakramento ay sumampalataya nang makita niya ang isang himala ni San Antonio. Ang isang kabayong gutom na gutom ay nanikluhod sa harapan ng ostya konsagrada sa halip na kanin ang gamot. Sumalangit siya noong Hulyo 13, 1231, araw ng Biyernes. At ayon sa talambuhay na iyon, 4 na araw pagkatapos ng kanyang kamatayan noong Martes 17 Hunyo 1231, ang mga pari ay ikinulong ang mga labi ng santo sa isang kahoy na kabaong pagkatapos ng isang solemning prosesyon na may mga himno, papuri at mga awit, at inilibing siya sa isang libingan na hindi kalaliman sa simbahang inialay sa mahal na Birhen. Sa mismong araw din iyon, maraming dumaranas ng iba't ibang karamdaman ang dinala doon at hindi nagtagal ay nanumbalik ang kalusugan sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Antonio. Ito ang dahilan kung bakit si San Antonio ay pinipintuho sa araw ng Martes. San Antonio de Padua, ipanalangin mo kami.